Hallelujah, praise the Lord. Nandito na naman tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. At hindi ako magsasalita ngayon kasi may bisita tayo magsasalita ngayon. Kasi araw to ng kapanganakan ng pastor natin na nandun na kay Lord. At alam naman natin yung pastor natin, bagamat wala na siya dito, sineselebrate pa rin natin yung kaarawan niya. Sapagkat siya yung ginamit ng Diyos para matatag tong Word of Faith Ministry. Kaya purihin ang Panginoon. At sa araw na ito, ang ating guest speaker, walang iba kundi ang kanyang minamahal na anak, si Pastor Jessie Go. Ayan. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalo ni Lord. Bago po ako magsimula, tayo po'y magdalangin muna. Panginoon, patuloy po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon mo. Kami po'y gusto nagpapasalamat at muling inaalala ang kabutihan mo po sa buhay ng inyong lingkod na si Pastor Manolito Go, na siyang naging bahagi, naging dahilan upang may sa katuparan itong ministeryo na pinagkaloob po sa kanya. Kami po ay nagpapasalamat sa buhay na pinagkaloob po sa kanya. Sa pamamagitan niya, marami po nakakilala. Ginamit po siya sa maraming tao upang maiparealize na ang importansya ng inyong patuloy na pagkilos sa buhay ay higit na mas mainam kaysa sa kahit namang iyakan, kahit namang karunungan, kahit namang bagay sa mundo. Lord, we are thankful for His life, and we are thankful also that again we are gathered here, not only to celebrate His goodness, or rather your goodness upon His life. Kabutihan niyo po, Panginoon, hindi lamang para sa Kanya, maging sa bawat isa na nandito ngayon. Pagamat wala na siya, kasama niyo na po siya, nagpapatuloy pa rin ang ministeryo na ipinagkaloob niyo sa Kanya. Patuloy namin tinataas ang Word of Faith Ministry, Lord. We pray, Lord, na Ikaw patuloy na mag-establish. You continuously move mightily, Panginoon, sa kalagitnaan ng ministeryo ito. Na Ikaw din, Panginoon, ang mag-uphold. Despite na wala na ang founder, we believe, O God, that You are able to move, You are able to sustain, You are able to raise up. Lord, sa araw na ito, maging din po sa aming pag-aaral ng iyong mga salita, dalangin po namin na karunungan, kaalaman na nagmumula lamang sa inyo, revelation knowledge that comes from you. Itago niyo po kami, or itago niyo po ang inyong lingkod sa inyong harapan, nang makita lamang po ay inyong kapangyarihan, ang inyong pagsama at patuloy, Panginoon, na pangungusap. Mangusap ka sa bawat isa. Sa aming pong pag-aaral, sa patuloy po namin pag-alam ng inyong mga salita, patuloy ka na mapapagod. Thank you for this day, and we bless your holy name, Lord of God, in Jesus' mighty name. Amen. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalo po my Lord. Para sa mga hindi po nakakilala, gusto ko muna magpakilala. Ako po ay si Jessie Go po. Ako po ang panganay sa 5 magkakapatid po. At of course, ako po ay blessed and also privileged po na muli pong maibitahan upang magsalita sa bawat isa sa atin. Of course, I would like also to say na happy birthday kay Papa. Ayan. Bagamat syempre, para po dun sa mga nakakaalam kung ano po ang pinagdaanan ng aming pamilya, hindi po naging madali. It will always remain as is. But we know po that at the end of the day, if it's not us, whether Kristiyano ka, whether Katoliko ka, whether kung ano man ang pinapaniwalaan mo under course, the banner of Christianity, isa lamang po talaga ang importante. Kung talaga po bang ikaw ay naniniwala ng palataya sa Diyos at tumalakad na naaayon sa inyong loob. Kasi at the end of the day naman po diba? Ang ating relasyon ay hindi dahil sa mga tao na naka-influensya sa atin. Ito ay dahil po pinili nating makipagrelasyon dun sa nag-iisang Diyos na ating pong pinapanampalatayaan. Tulad lang daw po yan ng bago po ako magsimula,
pasakali lang po muna ako. Tulad lang din naman po yan ng relasyon natin sa ating pamilya. Okay? Maaaring mawala sila ngayon. Pero at the end of the day, meron kayong relasyon sa kanila. Hindi natin sinasabing maganda, hindi natin sinasabing pangit, pero it will remain as is. Ngayon po, ang aking po magiging topic will be all about God's ability. God is able. Amen po ba? Amen. May kakayanan ng Diyos. Sabi nga po, ang magiging focus po natin, memory verse for this week, or life verse kung tawagin natin sa araw na ito, would be in Ephesians chapter 3, verse 20. Papasimulan po muna siya sa English. Kasi alam naman po natin, minsan may mga salin tayo sa Tagalog, hindi ko naman sinasabing pangit ang salin ng Tagalog, pero may mga salin po kasi na minsan kailangan po natin bigyan ng nuances, lalo na sa English. Simulan ko muna po sa English. Now to Him who is able to do exceedingly, sorry po, ito sa space, to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think of, according to the power that is able to do according to the power that is according to the power that works within us. Nagdoble lamang po, sorry. Punta tayo dun sa Tagalog. Sabi dito, Efeso 3:20, ayon po sa mabuting balita po, Ephesians chapter 3, verse 20. Yan, sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Bilang mga Kristiyano, ang ating pong pananampalataya hindi lamang dapat nakabase sa mga maaaring magawa ng Diyos. Pastor, sabi mo God's ability. Tandaan po natin, napakalaki po ng sakop kapag tinawag or sinabi natin God's ability. Napakarami po nating facets yan. Okay? At the same time, hindi lamang po yan tumutukoy sa, kasi minsan tayo mga tao, dahil sa ating sariling experiences, nakakahon tayo sa iisang lugar or iisang bagay lamang. Pag sinabi natin God's ability, miracle yan. God's ability ay finances yan. God's ability ay health yan. Tandaan po natin, ang ating pong tinutukoy at pinag-uusapan sa araw na ito ay Diyos. Okay? Ano po nakalagay sa kanyang mga salita? We know that our ways are not His ways. Our thoughts are not our thoughts. As high as the heaven above the earth, so was our thought or His thoughts above ours. Hindi po natin, sabi nga rin ni Pablo, hindi natin maaaring talagang ma-imagine kung gaano ba kabuti, gaano kalaki, at gaano kalawak ang magagawa ng Diyos. Pero minsan kasi, sabi nga po sa Efeso, in summary, na ang Diyos ay hindi lamang Diyos noon. Ito pa ang isa. Kasi dati, daming miracles ni Lord. Na to the point, even Christians themselves, yung mga nagsasabing Kristiyano, ay hindi na naniniwala na may magagawa ang Diyos ngayon. Akala nila, Diyos lamang yan dati. And even right now, ang iba nagsasabi na baka may magawa ang Diyos. Baka kaya ng Diyos. Pero sabi sa Efeso, ang Diyos na may magagawa magpakailanpaman sa buhay ng tao. Ngayon, let's put into context. Kasi kapag tayo po'y nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi lang dapat basta yung verse lang. Dapat unawain natin, bakit ba nabanggit ni Pablo ito? Sino po ba nakakaalam na ang Efeso po ay letra lamang? Letter or epistle kung tawagin. Taas po ang kamay. Ayan, ilinawin natin. Ang simula po sa Romans, 1 and 2 Corinthians, 1 and 2 Thessalonians, Galatians, Ephesians, Philippians, tapos sabay 1 and 2 Timothy, Titus, Philemon, at yung iba pa, bago mag-Revelation, maliban po sa 1 Peter, 2 Peter, 3 Peter, 1 John, and 2 John, yan. Ang tawag po natin lahat dyan ay epistle. To make it short po, ito liham. Liham ni Pablo sa mga Kristiyano noong kapanahunan po nila. Kaya gusto ko rin pong i-put into context kasi kailangan natin maintindihan bakit ba ganito. Tamang-tama po kasi, ako po ang nag-preach last week
Okay, doon po sa akin. At ang naging topic po rin namin is this same kabuuan po ng libro. Okay? Ephesians. Ang Ephesians po kasi nahahati yan sa dalawang bahagi. Okay? Hindi ko na po nilagay sa slide kasi para hindi lang po masyadong sobrang dumami ang slide ko kasi 46 po ang slides ko today. So please bear with me. May oras naman po ako. So I'm trying to compress everything po. Mabilisan lang po. Kaya please bear with me. Kaya madalas po hindi ko nahihingi ng inyong responses. Pero may dalawa pong bahagi ang Efeso. Ang una po na bahagi ay tumutukoy po sa God's character. Ipinaliwanag po doon, kung pwede niyo pong i-search to, available naman po to sa Google. Ang first 3 chapters, Ephesians 1, 2, and 3, ito po ay tumutukoy sa character ni Lord. Pagdating ng Ephesians 4, 5, and 6, ito mo naman po ay tumutukoy sa ano po ba ang required sa atin bilang mga Kristiyano na dapat natin gawin habang po tayo namumuhay sa mundo ito. Bakit gano'n ang naging letra ni Pablo sa Efeso? Unang-una po kasi, nung kapanahunan po ni Pablo, ang mga Efeso po kasi, bagamat sila'y naniniwala sa Diyos, napapaligiran po sila. Nasa ano naman po ito, if you going to research, napapaliguran po sila ng mga adulterers, immoral people, napapalibutan sila ng mga unbelievers. Na to the point na despite sila'y naniniwala at mananampalataya kay Kristo, napipilitan po silang sumunod sa temptasyon ng tao. Yan ang masakla. Kaya nga nung unang verse, medyo malumanay pang pinapaliwanag ni Pablo, or unang chapters, malumanay pang pinapaliwanag ni Pablo kung sino ang Diyos. Pagdating sa 4 hanggang 6, doon na medyo nagbigay ng diin na dapat hindi na tayo namumuhay na ayon sa sarili nating kagustuhan, kundi sa kalooban ng Diyos. Pero hindi po yan ang magiging topic natin ngayon. Maaari, kung gusto niyo po, pwede ko na lang po i-share yung slide tungkol po dun sa naging preaching na yon. Papadala ko na lang po para mapag-aralan ninyo. Pero that won't be our topic for today. Let's put into context muna. Bago mo ipahayag, next slide please, ayan. Bago mo ipahayag ni Pablo ang katagang God is able or may magagawa si Lord sa buhay ng bawat isa, siya po ay nanalangin. Bago yung talata na yun, that God, ay kumbaga, to Him who is able to do exceedingly abundantly far from anything we can think or ask for. Bago yun, tignan muna natin yung mga naunang verse. In context, sabi po nga dyan, na unang-una, nanalangin si Pablo, na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, ang bawat mananampalataya ay lumakas. Mamaya papaliwanag natin, ano po ba yung paglakas na to? Pangalawa, na si Kristo ay manahan sa bawat isa. At pangatlo, na maunawaan ng bawat mananampalataya ang tunay na pag-ibig ni Kristo na higit pa sa anumang kaalaman ng tao. Yun yung konteksto. He was praying. So, ibig sabihin, he was not praying for power na ay kapangyarihan, signs, wonders, and miracles. To make a point, base po sa konteksto ng salita ng Diyos, si Pablo ay nanalangin or hindi nanalangin para sa panlabas na pagpapala. Yun yung kabuuan ng konteksto. Okay? Ulitin natin ha, we have to understand the nature of the text bago natin himay-himayin mamaya. Ang talagang gustong ipanalangin at gustong sabihin ni Pablo sa mga talatang ito ay baguhin ang bawat mananampalataya ng kapangyarihan ng Diyos upang maging bagong tao. Bakit? Next slide. Dahil ito, God's ability is first revealed within us, loob, and not merely for us. Ano po pinag-aiba nito? Lalo na po dun sa in-underline ko, within and for. What's the difference? Ano pinagkaiba ng dalawa? Unang-una, nung tinanggap natin si Kristo, ang una at greatest miracle na natanggap ng bawat isa ay ang salvation. And this salvation, hindi nyo naman kagad makikita yan sa physical eh.
It first transforms or unang-unang binabago niya yung loob natin. Unang-unang inaayos niya yung sira nating puso kung kinakailangan. Lahat ng pagpapala, financial man yan, physical man yan, spiritual man yan, outer lang yan. Tandaan natin ang yaman sa mundo lumilipas. Ang karunungan ng tao nawawala. Pero at the end of the day, what is most important to God, yung pinaka-importante sa Panginoon kasi kapag namatay tayo, hindi naman natin dadalhin lahat ng meron tayo Anong sabi ni Job sa kanyang salita? Or sa salita ng Job? Job chapter 3, if I can recall. Pumasok akong hubad sa mundong ito, or Job chapter 2 ba yan? Pumasok akong hubad sa loob, or dito sa mundong ito, lalabas akong hubad, purihin ng Diyos ng lahat. Napaka-importante ito. Bakit? Kasi ibig sabihin, hindi lang ang dapat nakikita sa panglabas na katayuan, yun talaga nating paniniwala sa Diyos. At mamaya, may mga unti-unti pa tayong hihimay-himay regarding with Ephesians chapter 2. Ngayon, ano po ba ang ibig sabihin? Let's dive deeper. Konteksto pa ulit. Ano ba ang ibig sabihin ng able sa wikang Griego? Napaka-importante po niyan. Kasi, nung kapanahunan po nila Pablo, hindi naman po Filipino ang gamit nilang lengguwahe. Tama po ba? So, ibig sabihin, meron silang sariling diksyonaryo na naglalaman ng sarili nilang meaning according to their own language. And in order for us to really see the big picture, makita natin yung talagang malaking letrato na gusto nilang sabihin at maintindihan ang kanilang mismong nararamdaman ng mga panahon na yun. Kailangan dapat i-put natin ang ating mga sarili dun sa sitwasyon nila. Nung sinabi ni Pablo, able, in Greek, ang ibig sabihin po nito ay dunameno, or dunameno, na ang ibig sabihin po ay inherent power. Ibig sabihin, ang Diyos natin ay likas ng may kapangyarihang gawin ang lahat ng bagay. Sabi nga po sa ibang konteksto, He is power. He is able sa lahat ng bagay. At itong dunameo itong mismong Greek word na to, ay nagmumula sa root word na dunamis. Which refers to supernatural power, miracle working force, at explosive divine energy. Napaka-extravagant ng mga wordings. Pero yun kasi ang talagang ibig sabihin ni Pablo. Ibig sabihin niya, next slide po, na itong kapangyarihan ito ay hindi hinihiram ng Diyos. Lalo't higit hindi na ito kailangan pang tumaas, mag-increase. Kasi God is already all power. He is siya ng pinakamataas. Ang problema kasi sa tao, pinipilit nating intindihin ang pwedeng magawa ng Diyos. Bukod pa doon, gusto nating ilagay sa sarili nating narrative. Ibig sabihin, kapag ganito experience ko, kailangan dapat ganito kumilos si Lord. Hindi pwede yun. Kasi meron siyang sariling desisyon. God is a person. Hindi siya rebulto, hindi siya haka-haka, at lalo higit hindi rin po siya mga bagay na inisip lang ng tao. God has power. At hindi lamang basta power yan. Next slide po. God's power is exceedingly, abundantly, above all that we can ask or think of. Immeasurable. Immeasurable. Diba? Next slide po. Therefore, God's ability, unang-una, exceeds our prayer.
Kung talagang tayo yung nananalangin at talagang meron tayong tamang relasyon sa Diyos, naiintindihan po natin na minsan may mga palalangin tayo na higit pa yung ibinibigay ng Diyos sa atin. Because He is capable. Di lamang yan. Hindi rin natin mauunawaan ang kanyang mga words. Kaya nga minsan lalo na kung kayo po talaga ay nagbabasa ng salita ng Diyos, kaya nga ang bawat Kristiyano importanteng iniintindi at binabasa kanyang mga salita. Kung babasahin ninyo mula Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Lord, ang galing mo naman. Nagpapaulan ka ng mana. Nagpapadala ka ng quail. Nagpapart ka ng Red Sea. Ang galing mo. Sana maranasan din natin. Actually, yung word na sana, maling pananalita. He can still do it today. Pero syempre, may mga dahilan kung bakit hindi nangyayari. But before anything else, bakit po ba natin kailangan? Bakit ba kailangan natin unawain at maintindihan itong kapangyarihan na ito? Or bakit ba kailangan natin maunawaan yung kapasitan ni Lord at magagawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa? Bakit? Unang-una, dahil tayo anak niya. Walang dapat higit na nakakaintindi sa Ama, kundi dapat ay ang anak. Wala. Pwede nyo sabihin, dito sa lupa, minsan, mas naiintindihan pa ako, naiintindihan pa ng kaibigan ng tatay ko, yung tatay ko, maling kaisipan. Uulitin natin, ang ating mga kaisipan na hindi natin maituturing at maipaparehas sa kaisipan ng Diyos. Bakit? Unang-una sa lahat, kung talagang tayo nananampalataya sa Diyos, nasa inyo ang higit na representation na meron siya. Ano yun? Ano yung representation ni Lord na ibinigay niya sa atin nung umalis si Yeso Cristo dito sa lupa? Holy Spirit. Therefore, anong sabi niya sa Biblia? Anong sabi ni Jesus nung paalis na siya? This same Holy Spirit will tell you everything about me. So, wala tayong rason kung bakit masasabi natin na hindi natin siya hindi natin siya nauunawaan. Wala tayong rason. Wala tayong dahilan to prove na hindi po natin siya pwedeng higit na makilala. Kasi the mere fact na nasa inyo ang banal na Espiritu ng Diyos, dapat kilala niyo siya. Pangalawa, bakit kailangan natin maunawaan to? Kasi dala natin ang pangalan niya. Na idudugtong ko dun sa pangatlo, dahil representative tayo ng Diyos. Walang ibang pwedeng makapagsabi na may kakayanan ng Diyos maliban sa bawat Kristiyano. Tayo lang yung tinatawag nating may K, may kakayanan. At yung kakayanan na yun ay hindi dapat nakabase lamang sa sarili nating experience. Dapat alam natin sa isipan, puso at espiritu na may magagawa ang Diyos. Naniniwala naman ako ang bawat isa sa atin dito may kanya-kanyang nararanasan. Diba? Maganda man o hindi, kakakanta nyo lang kanina, dakilang katapatan. At yung kantang yun, hindi nakabase sa kung ano ang nararamdaman nyo ngayon. Nakabase yun sa kung ano talaga ang kaya ng Diyos. Anong sabi sa Efeso 3 verse 21? Next slide please. Sabi dyan, sa Kanya nawa ang kalwalatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus sa lahat ng salinlahi magpakailan paman. Important reminder bilang mga Kristiyano, lahat ng pinaparanas sa atin ng Diyos or pinaranas ng Diyos sa atin ay hindi lamang para sa ating ikabubuti, kundi para
sa kanyang kalwalhatian. Eh ang tanong, paano ba natin mapapatunayan na may magagawa ang Diyos? How can we be sure na talagang may magagawa ang Diyos? Simulan natin sa Old Testament. Okay? Next slide, please. Medyo malayo na ulit. Ayan. Next slide. Simulan natin muna yung unang-una kay Abraham. Sabi po sa Romans, yan. Sabi po sa Romans 4 verse 22. 20 to 22. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Sa halip, lalo siyang lumakas dahil sa kanyang pananampalataya at nagpuri pa sa Diyos. Lubos siyang naniwala na tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya dahil sa kanyang pananampalataya, siya ay itinuring na matuwid ng Diyos. Mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, diba? We have to really connect to God. Sabi po dito, nung kaharapan ni Abraham ang dakilang Diyos, he was considered as his El Shaddai, God Almighty. Ano ibig sabihin nito para sa atin? Literally, that He is the all-sufficient, overpowering one. Bakit? Kasi bigyan lang natin ng konteksto at naniniwala po ako, alam na alam nyo to, yung tungkol kay Abraham. Lalo na kapag in-apply natin yan sa mga panahon ngayon, 90 years old na lalaki at 70 years old na babae magkakaanak. Imagine niyo si Tito Neneng tsaka si Tito Wilma. Weng. Tito Neng. Weng. Tsaka si Tita Weng. Magkaanak pa. Tapos ganito yung itsura. Sige nga. Di ba? Doon pa lang, ay, hindi ko na maintindihan. Di ba? Tapos imagine niyo, si Tito Weng, magkakaanak pa, paano niya alagaan? Uugod-ugod na. Sorry. Hindi! Ang point ko, it's already evident. Ibig sabihin, ngayon pa lang, hindi ko na kaya. Imagine nyo paano nangyari ito kila Abraham at kay Sarah. Tapos, ngayon, magsisaryan. Hindi mahihirapan. Noon, ini lang. Sapat na. Walang painkiller. Midwife lang. Tapos, sige, encourage lang. Di ba? Imagine. So, ganun katindi ang kabutihan ng Diyos in their days. Mamaya, dapat papaliwanag ko bakit dapat ngayon din. Dapat ganun din dapat. Next slide, please. Sabi nga po dyan, kahit patay yung sinapupunan. Tandaan natin si Sarah hindi lamang basta hindi magkaanak. Ano nga ba yun? Yung barren or baog. Imagine, baog pa. Matanda pa. Di ba? Ganun po katindi ang kapangyarihan ng Diyos. He is able, hindi dahil lamang sa gusto nating intindihin. Hindi. Kung babasahin nyo rin sa salita ng Diyos, nung bumisita yung tatlong anghel na kasama si Lord dun sa tent ni Abraham, anong sabi ni Lord? Next year, gantong araw, magkakaanak ang asawa mo. Anong sabi ni Sarah? Ano naging reaction ni Sarah? Kung magbabasa tayo tumawa siya. Tapos sabi niya, ako? Na 70 years old na magkakaanak pa? Tapos yung babaw-baw kong asawa? Di ba? Sisipin pa sa akin?
Gagawin namin yung nasa nature ng mga kabataan. Tapos ano sabi ni Lord? Ba't tumatawa si Lord? Ba't tumatawa si Sarah? Diba? Hindi ba niya alam na kaya kong gawin ang lahat ng bagay? Doon natakot si Sarah. Ay, hindi po ako tumatawa. Ano sabi ni Lord? Hindi, tumawa ka. Guys, mga kapatid, already that one, doubt na. Diba? Napapakinggan natin dito sa harap na kapag tayo hindi nanampalataya, matik yun, maaari po natin hindi ma-receive ang lahat ng ating pong mga panalangin. Pero hindi inintindi yun ni Lord. Bakit? Kasi hindi naman siya kay Sarah nangako eh. Sino kausap niya? Si Abraham. Because of Abraham's faith, dahil naniwala siya, ginawa ng Diyos ang dapat na gawin para sa kanya. Diba? Kahit na, ito pa, kahit na mismo si Abraham nag-doubt sa paanong paraan. Sumiping siya kay Agar. Sa mismo katulong nila. Kaya ngayon, naghihirap ang mga Israelita dahil doon sa ginawa nila. Kasi ang lahi ni Ismael, mga Muslim. Doon nagmula. Oh, di ba? Pero wala tayong magagawa eh. Even in the Bible, anong sabi? Pagpapalain mo rin naman si Ismael dahil sa iyo, Abraham. Yun nga lang, nagtalo-talo sila. Pero that's another topic. For another time na mag-preach po ulit ako dito. Ako'y maiimbitahan ulit. Okay? Pero next time yan. Okay? Sunod tayo, another proof. Ito, napaka-ano nito, iconic nito. Sabi sa Daniel chapter 3 verse 17, gawin ninyo sa amin or gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Sabi ni Shadrach, Meshach at Abednego, ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Si Nebuchadnezzar ang kanilang kausap. Okay? Pero ang sabi nila, kung hindi man niya kami iligtas, even if God does not save us. Ano sabi? Hindi pa rin kami maglilingkod sa inyo, inyong mga Diyos, ni isasamba sa ribultong ginto na ipinagawa ninyo. Abraham, or rather, Shadrach, Meshach, and Abednego, parang sinasabi na nila dito, kahit na hindi kami iligtas ng Diyos. Actually, napakagandang kwento nito eh. Kasi to the point na, okay lang, kahit na hindi kami ligtas, kapag namatay kami dyan, basta't naglilingkod kami, walang problema. Napakaganda ng ending nito kasi iniligtas sila ni Lord. Pero tandaan po natin mga kapatid, throughout Christianity, even after the 12 disciples, marami ang nanalangin ng ganito na namatay pa rin. Maraming pinersecute, pinatay ng mga Kristiyano dahil sa kanilang paniniwala, lalo na ng kapanahunan ng Romang kumukubkob sa buong bansa or buong mundo. Pinapakain sa leon, binibitin patiwarik, at kung ano-ano pa. Meron pang ang nilalaga sa kumukulong diba? Langis. Yung iba pa pinapatapos sa malayong lugar. Diba? Bakit? Dahil sa kanilang pananampalataya. Ngayon, Lord, ito kasi nagiging pangyayari sa atin minsan mga Kristiyano eh. Lord, nananalangin naman ako, ba't hindi natupad? One good example, yung sa amin na lang. Lord, nanalangin naman kami na gumaling ang nanay namin at tatay namin, ba't namatay pa rin? Masakit po kasi talagang mamatayan ng mga ilan. Okay? At hanggang ngayon, hindi naman po naaalis yan eh. Natututo lamang po tayo na mamuhay na ganun talaga. Lord, bakit hindi nga? Diba? Nananalangin naman kami. Lalo na kay Papa, Lord, pinag-pray naman po namin. Marami kami nag-pray, ba't hindi mo tinupad?
Ang sasagot sa atin, panigurado ni Lord. Yun naman talaga eh. Sino tayo na mag-question sa kalooban niya? Sino ka para sabihin na buhayin ko to na hindi nauunawaan kung ano mangyayari sa kanya sa hinaharap? Oo, sabihin natin na buhay nga. Eh, paano kung gulay naman siya? Hindi natin alam. Sabi nga doon sa susunod na slide, ito yung gusto kong sabihin doon sa Daniel, that faith, whenever we have faith, it does not need proof. At always ang pananampalataya, dapat nagtitiwala doon sa character ni Lord, hindi doon sa magagawa niya. Bakit? Kasi higit naman natin mapagkakatiwalaan yung character niya. Sorry, dito pala yung camera. Hindi po kasi sa kabila po talaga naglalakad ako. Mas gusto ko pong lumalapit kasi mas gusto ko pong nakikita po yung mga kinakausap ko. Dahil hindi tayo nag-preaching dito, nakipag-usap po ako sa inyo. We are studying His Word. Di ba po? Sabi nga po dito, God's ability is not invalidated by His sovereignty. Ano po ibig sabihin nito? Hindi, kumbaga, sa tuwing humihindi ang Diyos, hindi ibig sabihin nun, hindi niya kayang gawin. Pag sinabing hindi ng Diyos, hindi ibig sabihin nun, wala siyang plano na higit pa dun sa sinasabihan niya ng hindi. Yun ang kailangan maintindihan natin. Kasi minsan, lalo na mga Kristiyano, bakit nawawala sa pananampalataya? Kasi may pinapanalangin pero hindi natupad. Mali! In the first place, our faith should not dwell dun sa pwedeng gawin ng Diyos. Dapat ang faith natin nakabase kung sino ang Diyos. Kaya tayo nababurn out eh. Eh Lord, ba't hindi natutupad? Eh Lord, ba't hindi ganito? Tandaan po natin mga kapatid, even in the New Testament, next slide please. Ba? Even in the New Testament, nagbigay si Lord ng parable. Rich man and Lazarus. Ito ang pinakamaganda. Yung rich man, simula pagkabata hanggang namatay, mayaman. Parable to ha. Si Jesus mismo nagsabi. Si Lazarus doon sa kwento, hindi to si Lazarus na kapatid ni Maria at Martha. Ha? Ulitin natin. Okay? Itong Lazarus na to ay iba. So si Lazarus naman doon sa parable, mahirap simula pagkabata hanggang sa mamatay. Unfair si Lord? Hindi. May sa plano lang talagang sadya ang Diyos para sa kanilang dalawa. Ano bang plano yun? Hindi tayo ang mag-question. Kasi siya ang lumikha sa atin. Diba? Imagine nyo, namatay siya, mahirap. Kumakain doon sa nalalaglag na mumuk mula doon sa mayaman sa taas. Pero nung namatay, anong ginawa ni Lord? Si Lazaro, inakyat niya sa langit. Yung mayaman, nilagay niya sa impyerno. Anong katwiran ni Abraham nung tumawag yung mayaman? Alam mo, pinaparaphrase ko lang po, pwede yung tignan yan sa Bible and I suggest you read His Word. Anong sabi ni Lord, anong sabi ni Abraham dun sa lalaki? Alam mo, nung nabubuhay ka, lahat ng yaman mo, ginamit mo sa sarili mo, nagpakasasa ka. Kaya ka na ngayon dyan. Etong si Lazaro, namatay siya or nabuhay siya nang walang ibang pinagkakatiwalaan kundi ang Diyos. Namatay siya, bagamat mahirap, ngayon kinukomfort na siya ng Diyos. Mga kapatid, uulitin natin. It is not about what God can do physically for us, but rather kung ano yung pwede niyang gawin sa innermost natin. Next slide please. Sabi nga po dyan, yung first example is Jesus and the human impossibility. Sabi sa Mateo 19 verse 26, tinignan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao. Ito, in context ulit, ito po yung panahon na may lumapit na batang mayaman kay Jesus. Tinanong niya, Lord, paano po ba ako maliligtas? Okay? Tapos, sinabi niya lahat ng mga characters.
Sinabi nung batang, yun po into context lang, sabi nung bata, pwede niyo po tingnan to, ulitin ko po, you should be also reading His Word para talagang mapatunayan kung ano po talaga ang nilalaman. Sabi po ng batang lalaki, ginagawa ko na po yan. Ano sabi ni Jesus? Ganito, benta mo lahat ng kayamanan mo, bigay mo sa mahihirap, sumunod ka sa akin. Ano naging reaction ng batang mayaman? Umalis at hindi na bumalik, malungkot. Bakit? Anong sabi ni Jesus? Kasi mahal talaga nila yung kanilang kayamanan. Sabi nga niya, mas madali pa sa isang kamelyo ba yun, ang lumusot sa butas ng karayom na hinati ng apat. Butas ng karayom, hinati ng sa apat. Mas madali pang makapasok kaysa sa mayayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Bakit? Kasi they have developed the love of money. Isa yan. They feel they are comfortable. Ay, sir, hindi naman totoo yan. May mga mayayaman naman talaga na naging Kristiyano na talagang nakakilala sa Lord. Of course, hindi natin tinatanggi yan. Pero tandaan natin, it all comes down to character. Okay? Importante na maintindihan natin yun. Kaya nga dito nasabi, pagkatapos nun, sabihin ni Kristo, nagtanong ngayon yung mga disipulo, Lord, kung ganun pala, na maski ang mayayaman, hindi basa-basa makakapasok sa kaharian ng Diyos, paano kami maliligtas? Sabi ng mga disipulo, dito pumasok yung Matthew 19. Ang hindi magagawa ng tao ay magagawa ng Diyos. That means it is not based It is not based on what we can do, but what can God do for us. Sabi po, yung susunod na slide, sa Greek word daw po, ang ibig sabihin ng possible ay within the realm of divine ability. Or kung tawagin ay dynata or dinata. Okay? Yan yung ibig sabihin dyan. He is saying already, yung physical ninyong kalalagayan na dito sa mundo, huwag niyong i-compare sa kakayanan ng Diyos. Kasi He is on another level. Kaya nga po kailangan natin tandaan. Next slide. God is not, or rather, is not limited. Sumobra lang ng is. Okay? It's not limited, okay, with our own imagination. Medyo nag-type ko lang po. Let me just read it on my, dito sa text ko. Wait lang po, medyo nagkagulo ang aking. Sige, yan. Ang ibig sabihin lang po nito, hindi nalilimitahan ang Diyos ng ating sariling imahinasyon. Okay? Hindi nakabase kung ano ang magagawa ng Diyos sa kung ano ang naiisip natin. Because He is beyond our comprehension. Sunod, sabi nga po dun sa susunod, God is able to completely save everyone. Hebrews 7 verse 25, dahil dito lubusan niyang maliligtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabuhay or mabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Basahin po natin sa English kasi dito po natin huhugutin yung ibig sabihin nito in Greek. Sabi po sa Hebrews 7 verse 25, therefore He is also able to save to the utmost. Mamaya, bibigyan natin ng higit na paliwanag kung anong ibig sabihin niyan. Those who come to God through Him, since He always lives to make intercessions for us. Madalas kasi ang bawat Kristiyano, iniisip na, opo, baka palubat na. Ano daw? Malapit na rin daw kasi ako mag-time. Yan. Ayan niyo po, medyo onti na lang po, matatapos na tayo. Okay? Sana po naintindihan. Naintindihan naman po ba mga sinasabi ko? Sana po, nawa po.
Ulitin natin. Sabi po kasi sa Hebrews 7 verse 25, na bawat isa sa atin ay maaaring maligtas. Pero sometimes po kasi bilang mga Kristiyano, kahit na naligtas na tayo, meron tayong tinatawag na deep hurts. At ang mga deep hurts na to, usually causes us na kahit na tayo'y naniwala sa Diyos, hindi talaga tayo ganap na makapag-surrender at makapagbigay ng buong puso natin sa Kanya. Okay? Lalo na kapag ilang beses po ang bawat isa sa atin na nasaktan, nabali po ang ating pagtitiwala, at hindi po ganap na isuko ang ating mga sarili sa Kanya. Bakit? Kasi iniisip natin, wala namang magagawa si Lord eh. Ang dami ng mga tao, usually ganito ang mga wika ng iba. Ang dami namang taong pinapakinggan si Lord ng prayer, ayoko na makatagdag dun sa problema niya. Hindi. Basahin po natin in Greek, ano po ba ang ibig sabihin ng uttermost? Okay, sa Greek. Sabi po sa Greek, ang uttermost daw ay panteles. Meaning, completely, finally, without remainder. So, once na tayo po ay tumanggap kay Jesucristo, yung totoong pagtanggap yung walang halong pagkukunwari, hindi napipilitan, hindi na itulak, okay? Once daw na kayo po ay tinanggap or tinanggap niyo daw po si Jesucristo sa buhay ninyo, lahat ng bagay na meron kayo, lahat ng sugat na meron kayo, lahat ng kabiguan na meron kayo, pinagaling niya ng lahat. Ang gustong sabihin dito, sa Hebrews 7, next slide po. 7, verse 25. Na nung kayo'y kanyang iniligtas, kahit na kayo'y broken, kaya niya kayong buuin. Kahit na daw po kayo'y sugatan, hindi lamang physically kasi ang sugat physically, kaya yan mapapagaling yan. Pero yung mga kabiguan, innermost hurts natin, kaya niyang pagalingin. Ano ba? Ibabalik niya ang mga nasayang na panahon. Mga kapatid, may iba dito, late nang nakakilala kay Lord. Sa amin pong church, marami ang nagsasabi, sayang yung mga panahon na dapat sana'y nakilala ko siya. Kasi may mga matatanda na doon. Kung nakilala ko lang ng mas maaga si Lord, sana nakapaglingkod pa ako ng mas matagal. Tandaan natin, hindi nakabase sa kung ano ang magagawa ng bawat isa sa atin para kay Lord. Hindi. Hindi doon nakabase si Lord. Nakabase siya sa kung ano ang pwede niyang gawin sa inyo. Palaging ganun, mga kapatid. Sabi pa nga dyan pagkawalan tayo mula sa pagkakagapos ng kaaway. Hindi lamang po ibalik, i-restore ang mga bagay na nawala sa atin, to free us also from the captivity of sin. Yun ang importante. Walang Kristiyano or matatawag na Kristiyano na patuloy pa rin namumuhay sa kasalanan. Wala. Anong sabi ni Lord? Hindi kayo maaaring makapaglingkod sa dalawang Panginoon. Siya mismo nagsabi noon. Either you love the one and hate the other. Kahit na kayo pa po ay Gen Z, Generation Alpha, Beta, Gamma, at kung ano pa. Okay? Kahit na anong prinsipyo na naririnig nyo sa TikTok, sa YouTube, sa FB, sa Scream, sa Discord, at sa kung ano-ano pang mga platforms, iisa lang ang katotohanan na pwede po natin dapat, or iisa lang ang katotohanan na dapat po natin tandaan. Na tanging Diyos lamang ang may magagawa sa buhay ng bawat isa. Munting paalala. Sabi po ulit, balik tayo dun sa Ephesians 3, verse 20. Sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan na kumikilos sa atin. Sunod. God is not only, or God's ability is not only external. Ulitin natin
Hindi po panglabas lang ang kakayanan ng Diyos. Hindi ibig sabihin na mayaman kayo, yun lang ang kayang gawin ng Diyos. Kailangan nating maintindihan ito. Okay? Pero of course, hindi natin may tatanggi na maganda ring pruweba na tayo po ay nabibless at yumayaman. Okay? Bakit? Ang kayamanan po kasi natin, hindi naman para sa atin yan eh. Uulitin ko, ang kayamanan at kahit na sino man po, throughout Bible history, pinayaman sila ni Lord. Hindi lamang dahil para lang maging mayaman. Yung mga tao nga itong yung mayaman eh, sila pa ang lalong higit na nagbibigay sa mga taong wala. The riches that we acquire is not for us, but for others also. Paano kayo or paano makakatulong si Lord sa iba kung wala siyang gagamitin? Natural pagpapalain ka niya para makatulong ka sa iba. Okay? It is also internal. Bago ka makapagsimulang makatulong sa iba, si Lord muna ang aayos sa'yo. Mainitin ulo mo, aayusin ka ni Lord. Ay, iba ang priorities mo sa buhay, wala kay Lord, aayusin niya. Pero syempre, ang prerequisite niya, kailangan dapat nakaugnay tayo palagi kay Lord. Next slide. Ano po ba ang reality regarding God's ability? Unang-una, God's power is resident, not distant. Ibig sabihin, nung tinanggap ninyo si Jesucristo, okay, na-receive nyo na kagad ang kapangyarihan ng Diyos. Pastor, Sir, bakit hindi ako nagbabago? Bakit, halimbawa may sakit kayo, bakit hindi ako gumagaling? Diba? Bakit hindi natutupad ang mga panalangin ko? Sabi nga po in Greek, it pertains to actively operated within us. Itong power na to. You are not waiting for the power. Gusto kong bigyan ng emphasis. Power is already working in you if, ano sabi dyan? Yield to it. You have to surrender. Humihingi kayo ng kagalingan, hindi naman kayo nagtitiwala na magaling na kayo. Anong sabi ni Lord? If you believe, you will receive. Kahit na anong nakikita ninyo, pag sinabi ni Lord na magaling ka, magaling ka. Pero tandaan, even God Himself said, lalo na pertaining to sa katawan natin, anong sabi sa Ephesians, or if not Ephesians, Colossians, this body is in temple. Hindi ko lang matandaan kung anong particular na Ephesians yun. Na ang katawang ito ay templo niya. At anong sabi doon sa susunod na talata? Na sino man po ang sisira sa templo niya ay bibigyan niya ng parusa. So kung God is already in us, tayo, tapos alam nating nasa atin ang kapangyarihan ng Diyos, sige, kain ng kung ano-ano, hindi matutulog ng maayos, kung ano-ano ginagawa sa sarili. Tapos kapag nagkasakit ka, hihingi nga ng gagalingan ni Lord, sino may kasalanan? Pag hindi ka gumaling. Sarili mo. Pero tandaan natin, si Lord, imposible namang hindi kanya pagalingin. Papagalingin kanya, syempre. Pero may consequences. Dahil sarili mong kagagawan yan, definitely mahihirapan ka. Consequences eh. Ginusto mo eh. Oh, eto na lang. Ginusto mo makipagrelasyon. Hindi mo pinalangin, hindi mo talaga sinanggunin kay Lord. Nasaktan ka. Dahil iniwang ka. Sino may kasalanan? O, kayo sumagot. Hindi nyo pinalalangin. Hindi nyo nilapit kay Lord. Hindi nyo man lang tinanong, Lord, siya na ba? Hindi kayo naghintay. Lord, baka mawala to. Maski sa decision making, pagpasok ng trabaho, Lord, gusto kong trabaho to. Ipasok mo ako. Tanda natin, sa pananalangin natin, meron dalawang klase ng will. Permissive will and God's will. Ano yung permissive will? Pinilit mo. Hindi ka looban ni Lord, pinilit mo. Papayagan ka ni Lord? Imposible namang hindi ka payagan ni Lord. Mahabagin si Lord. Mapilit ka eh.
Tama! Mapilit ka! Uy, sinabi rin niya sa Lucas. Anong sabi? Yung parable tungkol dun sa matanda na humihingi ng justice sa kanyang anak na namatay dun sa judge. Unrighteous judge yun. Pero ano ginawa niya? Araw-araw pinuntahan niya. Hindi niya tinigilan. Hanggang sinabi nung judge, baka kung ano magawa ko dito, sige, bibigay ko na yung justice na para sa kanya. Pero dilugtungan ni Lord doon sa gilid. Lahat na nananalangin kay Lord, tulad nitong judge na to, ibibigay niya. Pero ang tanong niya, pag dumating ba siya, pagkatapos niyang ibigay lahat, may mararatnan kaya siyang tapat sa kanya? Kasi pinagbigyan niya eh. Ang Diyos ay mabuti. Sa sobrang buti niya, pinapabayaan niya tayo. Eh gusto niyo eh. Tapos kapag may nangyari, iiyak kayo. Iiyak tayo, maglulumok tayo. Lord, bakit ganito? Eh gusto niyo eh. Mga kapatid, kaya nga importanteng manalangin kayo ng taimtim. Walang problemang maghintay kayo ng matagal. Ang importante, tama ang gagawin ninyo. Sunod tayo. Ito importante. Bakit ba nagsastruggle ang bawat anak ng Diyos? Yan. Bibigyan ko lang kayo ng 3. Okay? 3 lang. Medyo tumatagal na ako eh. Okay, simulan natin. Number 1, mas binibigyan natin ng pansin ang laki ng sitwasyon kaysa sa laki ng ating Diyos. Ay, nangangailangan kami ng malaking pera. Uutang akong ganito, uutang akong ganyan. Mga kapatid ha, lilinawin natin, in the Bible, explicitly, hindi man direktang sinasabi. Anong sabi doon? Dapat ang mga anak niya, hindi nangungutang. Sabi yan sa Deuteronomy 28, hindi dapat nangungutang ang mga anak ng Diyos. Anong dapat ginagawa ng mga anak ng Diyos? Kayo dapat ang nagpapautang. Hindi dahil sa, baka sabihin nyo, Pastor, so ibig sabihin, kahit na ayaw kong magpatuutang doon sa taong yun, kailangan pautangin. Manalangin ka muna, kakasabi nga lang natin kanina eh. You have to pray. Dapat may urge of the Holy Spirit na pautangin mo siya. At tandaan, nakalagay din sa Biblia. Okay? Lalo na kapag kapatiran. Pag kapatiran ang pinautang mo, yung pinautang mo, considered bigay na yun. Clearly in the Bible yun. Bakit? 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 Basta may leading to ha, may leading of the Holy Spirit to ha. Bakit? Kasi yung pagpapala ay ibibigay sa iyong Lord. Hindi ka mababayaran, kaya nga nangutang eh. Kristiyano, alam mo, righteous living, pero nagkulang talaga eh. Wala ka namang magawa. Na-urge ka ni Lord, pinautang mo. Kalimutan mo na. Eh, nasasaktan ka. Ang laki kasi nang hinihingi eh. Di, anong sabi ni Lord? Give according to your heart. Okay? Magbigay ka ng tulong ng hindi ka napipilitan. Okay? Sa kahit anong sitwasyon, hindi lamang, kasi usually talaga pera ang problema, lalo na dito sa bansa natin. Kaya halos lahat nakaka-relate tayo. Relasyon, hindi masyado, bagamat marami pa rin. Diba? Wrong decisions, lalo na sa mga kabataan, marami pa rin. Diba? Pero tandaan natin, na mas malaki pa rin ang ating Diyos kaysa sa kahit anong bagay sa mundong ito. Number 2, mas inaalala pa rin natin ang mga kabiguan, pagkakamali at kasawian, both kasawian natin at kasawian ng tao towards us. Masyado nating minamagnify, mga kapatid. Nasaktan ka na nga, let go mo na kay Lord. Anong sabi ni Lord? Commandment to. Cast your cares unto me because I care for you. God does not say na ito'y pangako. Hindi. Ito'y isang commandment ay pinagkaloob niya sa bawat anak ng Diyos para patunayan na meron siyang magagawa. Anong sabi ni Jesus? Come to me, all of you who are heavily laden, and I will give you rest.
For my yoke is easy and my burden is light. Ipagkatiwala natin. Kasi mas lalo po natin hindi makikita ang miracle ni Lord kung tayo po ay nananangad sa sarili natin. Pangatlo, sinusukat natin ang kakayanan ng Diyos base sa ating pong mga naranasan. Ito pa, marami po kasi nagsasabi na experience daw ang best teacher. Pero tandaan po natin ha mga kapatid, minsan yan din ang nagkukos para hindi natin talaga ma-appreciate kung ano ang pwedeng gawin ni Lord. Nakarelate tayo masyado sa experience ni Lord. Nakarelate tayo sa experience natin. Na hindi natin na-realize na itong Diyos na to is unlimited. Kung kayo po ang nagbabasa ng salita ng Diyos, babasahin nyo cover to cover, walang kahit anumang miracle si Lord na ginawa na inulit niya ng 2 beses. Twice or 3 times. Wala. Bakit? It is just to show na hindi siya pwede limatahan ng kaisipan ng tao. Kung mapapansin ninyo, 1 beses lang niya ginunaw ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Ano yung susunod na paggunaw? Base sa po sa Revelation, apoy. Okay? Nung pinakain ni God ang mga Israelitang lumabas mula sa Ehipto ng mana, nung pumasok sila sa Kanaan, wala ng mana. Pero nag-provide si Lord ng protection. Kasama nila sa bawat digmaan. Diba? Kahit na napakaliit nila, lahat ng mga nakapaligid sa kanila, napapatay nila. Maliban sa unang punta nila kay Ai. Kasi nag-disobey sila. Okay? Next slide. Ito ang gusto kong pagbigyan or ipunto sa araw na to. That the problem is not God's ability. Hindi problema yun. Ang problema natin, human epistemology. Ibig sabihin, kung ano yung sa tingin natin ay realidad. Magkakaiba tayo ng thinking, magkakaiba tayo ng kaisipan. May sarili-sarili tayong experience. Therefore, meron tayong sariling standards. Huwag nating iayon yung standard ni Lord. Sabi nga dito, faith reinterprets reality through revelation. Ibig sabihin, kaya nga may kanta, His mercies is new every morning. Hindi dahil ito'y same mercy, hindi. Mercy 1, Mercy 2, hanggang Mercy 7,700,777. Ibig sabihin, palaging ako. At hindi lamang yan sa perception ninyo, sa perception din at kakayanan din ng Diyos. Ngayon, as part of almost closing, next slide po tayo. Bilang mga anak ng Diyos, dapat nating paniwalaan. Unang-una, God is able to heal us. Isaiah 53 verse 5. God is able to provide. Philippians 4 verse 19. God is able to restore us. Joel chapter 2 verse 25. God is able to keep us from harm. Jude 2 verse 4. Okay? Tapos sabay, God is able to finish what He has started. Importante yun na huli. Kung tayo ay nanampalataya, kahit anong struggle ang nangyari, tayo po ay may kasiguraduhan na tatapusin ng Diyos ang ating simula. In conclusion, okay? Sabi nga po dito, next slide. Iayon natin ang ating mga confession sa kapangyarihan ng Santong Espiritu tungkol sa ating Panginoon sa mga sumusunod. Okay? Na talata. Sabi po dito, sa Kanya na makakagawa ng lahat ng bagay. Lord, hindi ayon sa aking lakas. Hindi ayon sa aking connection sa tao. Lalo tigit, hindi sa aking yaman, talino at mga bagay na meron ako, kundi sa pamamagitan lamang ng Diyos. Sabi po sa susunod, God's ability is not theoretical. Ibig sabihin, hindi lang sa pag-iisip. It is covenantal. You will prove, or you will be able to prove God's ability if you will completely submit unto Him.
Ang tanong, kapag hindi ba ako nag-submit, hindi siya makapangyarihan? No, makapangyarihan pa rin siya. He will always remain God sa langit. Tayo lang ang mga tao na malulugi. Kasi hindi natin mararanasan ang kanyang kapangyarihan. Okay? Now, since ganyan po, kasi meron po kaming custom sa church, every after po ng preaching, may ganito. Next slide. Ayan. Harapin niyo po katabi ninyo. Ayan. Kung sino man ang katabi ninyo, o kung gusto nyo, humanap kayo ng kasama, kailangan nyo pong i-meditate pagkatapos nating pag-aralan ng mga salita ng Diyos, kailangan nyo pong sugutin ang mga sumusunod. Number 1, tanungin ninyo yung katabi ninyo, sa aling aspeto ng inyong buhay mo na isipan na wala kang kakayanan or walang kakayanan ang Diyos. Okay. At bakit? Usually po, ang tawag namin po dito, D-group, as in talaga after ng word, naghihiwalay. Pero since hindi po ito po'y bago sa inyo, katabi nyo na lang po. Pagkatapos yung tanungin, mamaya nyo na hintayin yung sagot kasi magtatanungan kayo eh. Ibig sabihin, this will be your reflection for today. Ang susunod na tanong, ano ang magbabago sa iyong buhay, panalangin kung tunay kang maniniwala sa kanyang sa kayang gawin or naniniwala sa tunay kang naniniwala na kayang gawin ng Diyos ang higit pa sa iyong hinihingi or iniisip. So, bibigyan ko po kayo ng 5 minutes bago tayo mag-closing prayer. I want you to look at your seatmates. You can just look at this, no need to ask. Tapos, tanungin ninyo, ano ang sagot ninyo sa mga tanong na to. You may start now po. 5 minutes. Tapos sasagutin nyo po ha. Kailangan may sagot, hindi lang tanong. Kailangan may sagot. Okay? Kahit isa lang po, hindi natin kailangan na ano yan. Kasi usually po sa church namin talagang may kanya-kanya ng partner. Tapos may meditation yan. 5 minutes po. Sharing na to, sharing na. Oh. Kung wala po kayong ka-partner or nahiya po kayo, ano pwede nyo internalize? Maganda po kasi to para hindi lamang po yung nagsasalita dito, yung merong interaction. Kayo rin po mismo magtanungan kayo. Ha? Kasi importante po na may interaction. Kasi sa amin, marami kami kang membro. Minsan kasi hindi nagkakakilanlan eh. Pero at least kung kilala nyo bawat isa, pwede kayo mag-share. Okay? Last 2 minutes po. I suggest po, maski po pag-uwi sa bahay, dili-dilihin po natin itong mga katanungan na to. Let's try to ask ourselves kasi importante po ito. Okay? At ganyan din kami kaingay doon sa church namin. Pagkatapos, yes, ganyan po kaingay. Opo, marami pa kami noon, kumpul-kumpul pa. Kasi para hindi lamang po yung nagsasalita ang nakaka-realize po ng mga bagay-bagay natin na ating po pinag-aaral. Ayan po, yung sa mga online po, sa mga naka-online, pwede nyo pong sagutin ito. Yan. Magtanungan po kayo para po at least meron po din kayong interaction at home. Okay ha, last few minutes po. Very good po.
Kasi yung iba po nagtatanong. Lalo na po ha, importante po ito. Bakit po? Kasi minsan baka may dadating kayong bagong miyembro, tapos first time po nila napakinggan ang salita ng Diyos. Maganda pong may mag-a-assist. Pwede niyo po silang talunin ng ganito at explain kung ano pa po yung naiintindihan nila. Okay? Siguro po okay na tayo. Sige. Inaanyayahan ko na po na tayo po yung manalangin. Pwede na po tayong manalangin po sa araw na to. Inaanyayahan ko na po ang lahat na tumayo. So, tuloy po ninyo sa bahay. Hindi naman po natatapos dito po lang yung tanungan na yan. Okay? Let us pray na po for today. Sorry for taking too much of your time po. I tried. Kaya lang masyado po talagang mahaba. Ayan. Tayo po'y manalangin na. Hallelujah. Ating pong ituon ang ating mga sarili sa ating Panginoon sa mga oras na ito. Naniniwala po ako na bawat isa ay napakinggan ang kanyang mga salita. Una nating intindihin ang ating mga katabi. Tayo po i-focus natin ang ating mga sarili sa ating Panginoon at hayaan po natin na siyang malayang kumilos. Hallelujah. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa inyong mga salita. Alam po namin na hindi po talaga namin ganap. Even though napag-aralan po namin sa araw na ito ang inyong mga salita, hindi po, Lord, namin talagang lubos na maiintindihan ang lawak ng inyong kapalitan. Ang dalangin lamang po namin, Panginoon, patuloy niyo po kaming turuan na magtiwala sa inyo. Lord, walang mahirap para sa inyo. Walang mahirap. Walang mahirap para sa inyo, Panginoon Lord. Walang kahit anumang bagay na hihigit sa inyo, Panginoon. Lord, ang dalangin po namin, patuloy niyo po selyuhan ang aming po mga napag-usapan, napakinggan sa araw na ito. Lord, naniniwala po ako na hindi po sa pamamagitan ng sariling karunungan, whether yung nagsasalita dito sa harap, or sa karunungan ng bawat isa, Panginoon, ganap po kami maliligtas, kundi sa pamamagitan lamang ng kapangyarihan ninyo. Para sa araw na ito, Panginoon, selyuhan niyo po ng inyong banal na dugo lahat ng aming napakinggan. Huwag niyo pong hayaan na ito'y maanakaw ng kaaway sa aming kalagitnaan. For you have said in your word that greater is you that lives in us than he that is in this world. And Lord, you have said also in your words, Lord O God, na walang kahit na sino mang makakapag-alis sa amin sa inyong palad. He who began a good work in you, you have said that you will surely finish it. Lord, dalangin po namin na malaya po kayong kumilos. Salamat po sa buhay ng bawat isa na narito. Pagdalangin po namin, Panginoon, na ikaw ang patuloy na magturo sa bawat isa. Sa amin pong pag-alis din mamaya, patuloy niyo po kaming balutan ng inyong banal na dugo. At Lord, lahat ng amin pong napakinggan, hindi lamang po namin mapapakinggan. Pag-uwi namin sa bahay, aaralin po namin, iintindihin po namin, upang mas lalo po namin maisakatuparan ang lahat ng pangako ninyo. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito at maging sa pagpapala na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa. Lord, patuloy ko po tinataas ang inyong mga anak. Patuloy na ikaw na kilala sa kanila. Restoration be given unto them. Healing be given upon them. Lord, empowerment be given upon them, Panginoon. Dahil naniniwala po ako, Panginoon, na ikaw nakakapatid ng pangangailangan ng bawat isa. Mga kapatid, taas po natin ang ating mga kamay. Hallelujah, Panginoon, patuloy po namin tinataas sa inyo ang aming mga kamay bilang pag-surrender, Panginoon Lord O God, simbolo ng pagsuko namin sa inyo. Sinusuko po namin ang lahat ng aming kaisipan, lahat ng aming damdamin, maging ang lahat, Panginoon Lord O God, ng aming pong na-experience sa aming buhay. Baguhin niyo po kami na naayon sa inyong kalooban. Gamitin niya lamang kami, Panginoon, upang maging gandang sisidlan ng inyong kapangyarihan at ng inyong presensya. At Lord, marami pong salamat sa araw na ito. We receive your favor, we receive your power, we receive your blessing, we receive the change, Panginoon, na inahanda niyo po sa amin. And we give you back all the praises and the glory in Jesus' mighty name. Amen. Pwede po tayo po. God bless po. Amen. Tama. Ay, Lord, upo muna tayo, mga kapatid, kasi makukunin tayo. Praise the Lord, hallelujah. Na-bless ba kayo? Amen. Oo, siyempre ako, na-bless talaga din ako. Salamat sa
alagad ng Panginoon na pinadala dito. Talaga nakita natin doon sa kanyang sinabi, sa kanyang pinirits na importante talaga yung i-surrender natin yung buhay natin sa Panginoon. Sapagkat alam natin, pag hindi natin i-surrender yung buhay natin sa Panginoon, hindi natin mararanasan yung sinabi niya, God is able. Sapagkat alam natin, ang Diyos kumikilos. Saan siya kumikilos? Sa mga tao nagmamahal sa Kanya. Kaya purihin ang Panginoon sa pinadala na alagad ng Diyos para tayo at maturuan na talagang dapat talaga na sa ating buhay, talagang isurrender natin yung ating buhay sa ating Panginoon. Hallelujah. At ngayon sa magkukumunyon tayo, mga kapatid, bago tayo magkumunyon, tawagan, suriin muna natin yung mga sarili natin, ano man ang mga nagawa natin, hingin natin ng tawad sa Panginoon, sapagkat alam natin, hindi ito basta-basta yung komunyon. Ito yung sinasabi ni Pastor Go sa una na pag ikaw nagkomunyon ka, hindi mo sinuri yung sarili mo, may mangyayari sa iyo kasi biblical naman talaga. Sabi na Apostol Pablo, yan ang dahilan kaya minsan may namamatay sa inyo, napapaaga pa uwi sa Panginoon sapagkat hindi pinapahalagan yung dugo at yung katawan ni Kristo. Kaya mga kapatid, dapat suriin natin yung bawat sarili natin sa oras na ito. Ngayon, tumayo tayong lahat mga kapatid. siya ng tinapay at matapos siyang magpasalamat sa Diyos ay hinati-hati niya ito at ibinigay sa kanila at sinabi niya, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Itaas natin yung tinapay. Dakila naming Amang Diyos, pinupuri ka namin, Panginoon, dahil sa iyong pag-alay sa buhay mo doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon.
naging karapat-dapat kami, Panginoon, sa iyong dakilang Ama. Naging karapat-dapat yung buhay namin, bagamat yung buhay namin, Panginoon, ay talagang hindi talaga kaaya-aya, Panginoon, para sa iyong dakilang Ama. Pero dahil sa iyong ginawa, Panginoon, doon sa krus ng Kalbaryo, inalay mo yung katawan mo, Panginoon. Kami ay napatawad. Kami ay nagkaroon, Panginoon, ng buhay, na bagong buhay para sa iyo, karangalan, Panginoon. Kaya papuri sa iyo lamang, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa tinapay nito, Panginoon. Pagpalain mo ito, Panginoon, na sa aming pag-take nito, Panginoon, talagang maalaala namin, Panginoon, yung ginawa mo para sa amin, na talagang isabuhay namin, Panginoon, yung salita mo, na hindi lang kami tagapakinig, kung hindi sumusunod sa iyong salita. Salamat, Lord. In Jesus' name, Amen. Kayo na natin, mga kapatid. Pagkatapos nilang kumain, ganun din ang ginawa niya sa inumin. Kinuha niya ito at nagpasalamat sa Diyos at sinabi, "Inumin niyo ito, ang bagong kasunduan na ipinagtibay ng dugo kong mabubuhos ng dahil sa inyo." Lord, salamat, Panginoon, sa iyong dugo na nabuhos sa ibabaw ng krus ng Kalbaryo. Dahil sa iyong dugo, Panginoon, napatawad ang aming mga kasalanan. Dahil sa iyong dugo, Panginoon, naalis kami, Panginoon, sa sumpa, Panginoon, ng kautusan, Panginoon. Dahil sa iyong dugo, Panginoon, nagkaroon kami ng panibagong buhay, Panginoon, para sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong dugo, Panginoon. At bagamat simbolo lang ito, Panginoon, nagpapasalamat kami, Panginoon. Talagang aming katong alalahanin araw-araw sa aming buhay, na dahil sa iyong pag-ibig, dahil sa pag-ibig ng iyong dakilang Ama, ipinadala ka dito sa mundong ito at talagang inalay mo yung buhay mo, namatay ka, umagos yung dugo mo, Panginoon, para kami, Panginoon, mapatawad, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong dugo, Panginoon, na ibinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Pagpalain mo ito, Panginoon, na sa araw-araw na aming buhay, Panginoon, na talagang bigyan namin to, Panginoon, ng halaga sa aming dugo, ay sa aming buhay, itong dugo na binigay mo sa amin, Panginoon, sa paglilinis mo sa aming mga kasalanan. Salamat, Lord, in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Pasalamatan natin ang Panginoon. Hallelujah. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give Upo muna tayo lahat para sa ating tithes and offering. Upo muna tayo lahat. At bago tayo mag-umpisa sa tithes and offering, may papaalala pala ako, malapit na yung malapit na pala yung gawag natin, anniversary natin, mga kapatid. Bale, kung ano man ang gusto niyo, kung kanya-kanya na lang tayo dala ng pagkain dito, okay naman. Kung gusto man niyo mag-aambagan, okay rin.
Basta, yun lang ang natin, pagpipilian natin. Kung gusto nyo, kanya-kanya tayong dala. Pero kung ano yung gusto niyo na ambagan tayo, pwede rin. Ngayon, at punta na tayo sa Sige po, tinatawagan ko na po ang mag-offering prayer po sa Brother Rocky. Praise God. Before tayo mag-offering sa Panginoon, kanina na tayo po'y tunay nga na yung pagbibigay natin sa Panginoon na katulad din nung babaeng balo. Amen. Isang tulad ng Diyos na nasa gilid si Lord Jesus Christ yan sa gilid ng ikapo, di ba? At may isang babae na balo na nagandog ng kanyang ikapo. At doon lang at marami rin naghandog ng mga mayayaman na may kakayanan na magbigay, pero ang nakita ng Panginoon doon, tinawag niya mga alagad niya ron. Doon niya sinabi nga sa Luke yun 21 verse 4, verse 1 to 4, na yung paghahandog natin sa Panginoon ay taos puso nating ibigay yung parang nararapat sa Panginoon. Sabi nga, hindi napipilitan yung pagbibigay sa Panginoon. Katulad ng balo, binigay niya yung kung ano lang meron siya. Sabi nga ron, lahat na ng parang binigay niya yung buong buhay niya na. Ganun din tayo, pag nagbigay tayo sa Panginoon, talagang buong puso nating ibigay. Huwag tayo manghihinaya sa ating pagbibigay sa Panginoon, guys. Kasi nga yun ang pinaka-importante sa pagbibigay, yung hindi ka nag-aalinlangan sa binigay mo. Amen. At hindi ka rin nagbibigay sa Panginoon para pagpalain ka lang physically. Diba? Hindi, binibigay mo yun sa Panginoon dahil alam mo yung binibigay mo na si Lord yung magaganti sa iyo, na hindi ka humihingi ng kahit anuman na ng kapalit. Kundi alam mo naman sa sarili mo na pagkakalob ni Lord na kapakailangan. Kaya tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Lord, kami po'y magkakalob ng Ikaw po, Panginoon. Tunay nga pagpalain yung bawat isa na magkakaloob, Panginoon. At yung mga wala pang kakayanan, pagpalain pa rin, Panginoon. At salamat, Panginoon, na tunay nga itong kaloob na ito, Panginoon. Tunay nga maging kagamit-gamit ito sa gawain mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga anak mong ihipuin mo sa oras nito. Lord God, na hindi, Lord God, sa ikapo lamang makisukat yung kakayanan, kundi, Lord God, sa yung ginagawa nila para sa pag-ibig, Panginoon, na iniibig ka nila kaya ginagawa nila ito, Panginoon. Salamat, Panginoon. At tunay nga pagpalain yung mga anak mo sa umagang ito, sa online. Lord, pagpalain nyo at yung mag-ibigay, Panginoon, ay tunay nga, Lord God, kayo na po, Panginoon, ang magpala sa bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo po ay umamit sa Panginoon. Amen. Praise God. Lord. Amen. Sige po, sabay-sabay tayo malakpan at umawit. Di magagamba sa ulan, pagpapala mo'y dagilaan. Di matatakot sa panganib, pagkat nariyan na palagi. Di magtitinag
itong mga kamay natin dito sa tithes and offering. Dakila namin amang Diyos, salamat Panginoon sa oras na ito, Panginoon. Lord, nakita mo, Panginoon, lahat ng kaloob, Panginoon, ng iyong mga anak, Panginoon. Alam namin, Panginoon, sa aming puso, nagkakaloob kami, Panginoon, hindi para mapagpala kami, Panginoon, kundi nagkakaloob kami, Panginoon, dahil mahal ka namin, Panginoon. Kaya, Lord, pagpalain mo lahat na nagkaloob sa oras na ito, Panginoon, pati na yung mga nasa online, Panginoon. Pagpalain mo kaninang pagtatrabaho, pagpalain mo ang kanilang mga negosyo, pagpalain mo ang kanilang mga kalusugan, pagpalain mo ang kanilang buong pamilya, kanilang buong mga anak, Panginoon, pagpalain mo, Panginoon. At Lord, salamat, Panginoon, sa itong kaloob na ito, Panginoon, na ito'y magamit, Panginoon, para sa iyong kalawalatian, para sa iyong karangalan, Lord, Panginoon. Kaya, Lord, pinabalik namin lahat sa iyong pagpapasalamat kasi kung anong meron kami, Panginoon, na naibibigay, Panginoon. Itong lahat, Panginoon, ay galing hindi sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, sa iyo lang ang papuri at kalawalatian. Salamat, Lord. In Jesus' name, Amen. Ito yung my birthday. Ngayon, si kasi birthday rin ng pastor namin na nasa langit na. Hallelujah. Ipanalangin natin kasi kasi yung pastor namin nasa heaven na. Kaya hindi ko na siya papanalangin kasi bakit? Nandun na talaga siya sa totoong pagpapala talaga. Kasi ang pagpapala dito lang yan sa mundo. Kasi ang totoong pagpapala nasa langit. Hallelujah. Praise the Lord. Ang panalangin ko, ito lang si Father Awing, yung buong pamilya ni pastor ko. Lord, dakila namin amang Diyos, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Father Awing, Panginoon. Na Lord, salamat, Panginoon, sa kanyang araw na kapanganakan, Panginoon. Yes. Alam namin, Panginoon, lahat kami, Panginoon, kaya kami nandito sa mundo nito, Panginoon, kasi may dahilan, Panginoon. May dahilan, Panginoon, kaya kami, Panginoon, na napunta rito sa mundo ito, kundi para ikaw kilalanin, paglingkuran, at mahalin, Panginoon, bilang aming manglilika. At hindi lang bilang manglilika, kundi ikaw yung Ama naming Diyos, na binigyan mo po kami ng karapatan na maging anak mo, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, si Brother Awing, Panginoon, ganun din ang kanyang buong pamilya, Panginoon. Bigyan mo siya, Panginoon, ng kalakasang physical, kalakasang spiritual, Panginoon, na sa araw-araw ng buhay niya, Panginoon, na talagang makapamuhay siya, Panginoon, na naaayos sa iyong kalooban, Lord. I-bless mo siya, Panginoon, sa buhay niya, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ganun din, tinataas ko, Panginoon, ang mga anak ni Pastor Go, Panginoon. Alam namin, Panginoon, ang aming butihing pastor, Panginoon, na nasa piling mo na, Panginoon. At alam namin, Panginoon, masaya na siya doon, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na talagang na kompleto niya yung paglilingkod niya sa iyo, Panginoon, sapagkat alam ko, kaya mo siya pinauwi, Panginoon, dahil kompleto na siya, Panginoon, sa tagal niya na, Panginoon, na naglilingkod sa iyo, Panginoon, na inalay niya yung buhay niya, Panginoon, para sa iyo. Nakita mo naman yung buhay ng aming pastor, Panginoon, kumunti, nahati, dumami, kumunti, nahati na naman, pero patuloy pa rin siya, Panginoon, na naglingkod sa iyo, Panginoon. Ano mang nangyari, Panginoon, pinagpatuloy niya yung Panginoon, at alam ko, nagawa niya yun dahil sa tulong mo, Panginoon. Kaya salamat sa buhay ng aming pastor, bagamat hindi namin siya kapiling, Panginoon, physically, kapiling namin siya spiritually, Panginoon. Salamat, Lord. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng mga anak ni Pastor Go, Panginoon. Yung mga anak niya, Panginoon, na nandito, Panginoon. Lord, pagpalain mo silang lahat, Lord. Patuloy mo silang gabayan. Patuloy mo silang tulungan sa araw-araw, Panginoon, ng kanilang pangangailangan, Panginoon, lalo na sa Jesly, Panginoon. Patuloy mo, Panginoon, pagpalain ng kanyang pagpapastor, Panginoon. Alam ko, Panginoon, marami ka pang gagawin sa buhay niya, Panginoon, para magamit mo pa siya sa mga malalaking bagay, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay ng mga anak ni Pastor. Pinabalik ko sa iyo lahat ang kapulihan sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen. Hallelujah. Taas natin ang kamay natin para sa benediction.
Dakila naming Amang Diyos, salamat Panginoon sa oras na ito, Panginoon. Salamat Panginoon sa pagkakataon na pinagtipon mo po kami, Panginoon, sapagkat alam namin, Panginoon, sabi mo nga, Panginoon, ikaw yung Diyos na may kakayanan, Panginoon. Kaya Lord, patuloy kaming mananalig sa iyo, patuloy kaming hahawak sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw lang talaga ang may kakayanan, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Kaya Lord, patuloy mo kaming gabayan at tulungan sa araw-araw ng aming buhay, Panginoon. Lord, sa aming pagtatapos, Panginoon, ingatan mo po kaming lahat, Panginoon, na uuwi, Panginoon, sa kanya-kanyang tahanan, Panginoon. Nalalabas kami rito, Panginoon, taglay-taglay namin ang pagpapalang espiritual, Panginoon, sapagkat wala nang hihigit na pagpapala, kundi yung pagpapalang espiritual, Panginoon, na ipinagkakaloob mo sa bawat puso namin, Panginoon. Ingatan mo po kami sa buong linggoy nito, Panginoon, at pagpalain mo po kami lahat, Panginoon, sa araw-araw namin gagawin, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Pinabalik namin sa iyo lahat ng kapurihan sa pangalan ni Kristo Jesus namin, Panginoon. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Praise God. Sige po, bago po tayo maghiwa-hiwalay, sige po, tayo po muna ulit ay umawit ng masayang awitin para sa Panginoon. Sama-sama po tayo na mag-alay patuloy na pagsamba sa Kanya. Tayo na, sama-sama! Sama-sama.